Sistema ko ang anak ng host 12,138. Nag-apply ako. Na umalis sa mundong ito. Natanggap ng system, pinoproseso, sa loob ng 15 araw. Ay alisin ka sa mundong ito. 15 araw. Araw 15 ng countdown. Ay Sheng, hindi ako tao sa mundong ito. Nandito lang ako para sa misyon. Tapos na ang misyon. Pinabayaan din ako ng tatay mo, kaya uwi na ako, bago ako umalis. Ibibigay ko sa iyo ang kwintas na ito, kapag malungkot ka. Gamitin mo ito para buksan ang system, umalis sa mundong ito, at bumalik sa piling ko. Sheng. Ma, Huwag mo akong sisihin. ma. Saan ka pupunta, ma? Ma. Huwag mo akong iwan, ma. Huwag kang umalis. Sheng, anong nangyari sa'yo? Nawala ang nanay ko, nawala. Sheng, huwag kang malungkot. Sa susunod, ako na ang sasamahan mo. Sasamahan mo ba ako habang buhay? Siyempre, nanunumpa ako si Hiking-hen. Ay magpakailanman sasamahan si Inlo Sheng. At hindi ka kailanman ipagkakanulo. Naniniwala ako sa'yo, pero kung isang araw ay ipagkanulo mo rin ako. Gagaya ako sa nanay ko, tuluyang mawawala. At hindi mo na ako makikita pa. Ang bagong koleksyon ng alahas na inilabas ay Love Sheng. Presidente He, may special ba itong kahulugan? Ang karakter na Sheng ay pangalan ng aking asawa. Ang kahulugan ng koleksyon na ito ay, mahal ko siya habang buhay. Ayon sa balita sa internet, kayo ng misis mo ay first love ng isa't isa. At nagpakasal agad sa legal age, 5 taon ng kasal. At matatag at masaya pa rin ang relasyon ninyo. May sikreto ba kayo sa pag-ibig? Sikreto. Siguro, sundin ang lahat ng sinasabi ng misis. Agad-agad na sumagot sa mga mensahe niya. At araw-araw ay may sorpresa para sa kanya. Naku, kailan kaya ako bibiyayaan ng ganito? Ng boyfriend na dominante pero tapat. Isang hiking-heng na bihira sa mundo. Kailan kaya ako ang maging MRS Pasensya na, Hiking-hen. Ay habang buhay para lang kay Inlo Sheng. Si. Ang Hiking-heng ay magpakailanman. Kay Inlo Sheng. Siguro noon ay totoo iyon. Pitong taong pag-ibig, 5 taong pagsasama. Ang lalaking palaging nagsasabing mahal ako, pero may tinatago. Hiking-heng, sinabi ko na kung tatalikuran mo ako. Magpakailanman akong mawawala. Sheng, may meeting ako ngayon, medyo nahuli ako. Pasensya na, ang tagal mong naghintay. Sa susunod, kahit anong oras ka umuwi, okay lang. Kahit hindi ka na umuwi, okay lang. Sheng, huwag kang magalit. Pangako ko, hindi na ako uwi ng ganito kadelikado. Sinusumpa ko, basta't mapatawad mo ako. Kahit anong gusto mo, gagawin ko. Hiking-heng, isang bagay lang ito. Walang kwentang bagay, ikaw na presidente ng He. Pero ganito ka bumaba para lang ako'y mapatawad kung talagang mahal mo ako. Bakit mo ako tinalikuran? Hindi ako galit. Naiisip ko lang, hindi mo kailangang intindihin ang nararamdaman ko. Paano naman hindi importante, Sheng? Mahal na mahal kita sa akin. Ang buong mundo ay hindi katumbas ng isang ikaw. Sheng, nasaan ang kwintas mo? Ipinapaayos ko. Okay lang, maayos din yan.
Asheng, kahit na nitong mga nakaraang taon, ang nanay mo ay biglang nawala pero hindi ako. Sumuko sa paghahanap sa kanya, maniwala ka sa akin. Tiyak na magkakasama kayong mag-ina. Ang tatay ko. Kamusta na ang tatay ko? Ganoon pa rin sa mental hospital, hindi malinaw ang isip. Palaging binabanggit ang pangalan ng nanay mo. Nararapat sa kanya. Hekingheng. Gaya ako ng nanay ko. Noong araw ng kasal natin, sinabi ko na sa iyo kung magbabago ang puso mo. Mawawala ako at hindi mo na ako makikita. Hindi mangyayari yon, hindi kita pababayaan at hindi ko hahayaang umalis ka tulad ng nanay mo. Kung sakaling mangyari yon, Kahit sa impyerno o sa langit, kahit mawala ang buhay ko, hahanapin kita. Asheng, bakit ka nandito? Et Lu Sheng, may daga sa bahay namin. Kaya pinatira ako ni Kuya Kingheng. Asheng, huwag kang mag-alala. Kapatid niya ang nagpabili sa akin, kaya ko siya pinatira. Kung ayaw mo, paalisin ko siya ngayon. Pasensya na. Ayaw ni Asheng sa mga estranghero sa bahay. Mag-check-in ka na lang sa hotel. Ate Luo Sheng, pakyos up. Payagan mo na ako, pangako. Hindi kita abalahin. Bahala ka. Ayos. Kung gusto mo kumain, ikaw magluto. Ang luto ko, para lang kay Isheng. Ano ng problema, Isheng? Hindi mo gusto ang luto ko? Gusto ko na shrimp dumpling sa east side. Sige, bibilhan na kita. Kuya Kingheng, zazama ako sayo. Hindi ko rin gusto ang luto ng mga katulong. Gusto ko rin kumain sa labas. Kuya Kingheng, mas gusto ko kapag tayo lang dalawa. Mas masaya kapag magkasama tayo. Sasabihin ko sa'yo, hindi kita minahal. Ginamit lang kita. Si Isheng ang limitasyon ko. Huwag mong idamay. Kung gagawa ka ng eskandalo sa harap niya, panindigan mo. Oon ga. Ako lang pala ang nagmahal. Alam kong may asawa ka na. Et si Ate Luo Sheng lang ang nasa puso montag. Pero patuloy pa rin akong nanligaw. Akala mo gusto kong ganyanin mo ako araw-araw? Kung hindi dahil sa sobrang pagmamahal sa'yo, hindi ako magpapakababa. Tama na, huwag kang umiyak. Anong gusto mo? Bibili ako. Gusto ko yung necklace na binigay mo kay Et Luo Sheng. Pati yung almusal na binili mo para sa kanya. Palitan mo. Ayaw ko, ito talaga gusto ko. Sige, bilhin ko na lahat para sa'yo. Halikan mo ulit ako. Sheng, ikaw ang una at tanging babaeng nagpatibok ng puso ko. Pwede bang maging girlfriend kita? Sheng, pangako sa buong buhay ko. Ikaw lang ang mamahalin ko. Ibibida kita parang prinsesa simula ngayon. Susunod ako sa lahat ng gusto mo. Kaya, pakasal na tayo, please.
Yun pala. Yun pala ang forever mo. Ilang taon lang pala. Sheng, nakauwi na ako. Anong nangyari, Sheng? Bakit ka umiyak? Sumasakit ang tiyan ko. Malapit ka na bang magkaroon? Lulutuan kita ng tubig na may kulang asukal. Nasaan ang siomay? Gusto kong kumain muna ng siomay. Sheng, pasensya na. Nung dumating ako, ubos na at sarado na. Bukas na lang kita bibilhan, okay lang ba? Ate Luosheng, itong huling siomai. Nabili ko. Gusto mo, ibigay ko na lang sa'yo? Hiking Heng. Ito yung kwintas na dapat ibibigay mo sa akin para pasayahin ako. Pero si Yu Ziying, kaunting daya lang at lambing, binigay mo na agad sa kanya. Bakit ganun kababaw ang pagmamahal mo? Ay, Luosheng, tingnan mo. Maganda tong kwintas ko, no? Ito yung binili ng taong pinakamamahal ko. Para es akin. Yung siomai, pwede kong ipagatiwala es ayo. Pero itong kwintas, pasensya na, hindi ko kayang ibigay. Sheng, masakit ang tiyan mo. Buhatin na kita paakyat para makapahinga ka. Sheng, hintayin mo ako sandali. Kuya Gingheng, ikafpia naman ang presidente NGH Corporation. Bakit ka naglilingkod sa kanya? Umalis ka. Hindi. Huwag kang magmalabis. Yun Luosheng, akin lang si Kingge. Ang pwesto bilang MRSH, sa huli ay ibibigay mo rin sa akin. Sheng, sa hinaharap. Huwag na tayong mag-aanak, okay lang ba? Ang sakit-sakit ng dysmenorrhea mo. Hindi ko kayang tiisin. Paano pa kaya kapag nanganak ka? Ayaw ko ngang isipin. Kung hindi tayo magkakaanak, ano ang iisipin ng mga magulang mo? Bahala sila sa iniisip nila. Wala nang mas mahalaga pa sa'yo. Sheng, sa buhay na ito, ikaw lang. Hindi pa sapat ang pagmamahal ko. Ikaw ang aking bunso. Mamahalin kita habang buhay. Matulog ka na. Kapag nakatulog ka, mawawala na ang sakit. Hiking Heng. Hindi naman peke ang pagmamahal mo sa akin. Pero bakit mo nagawa? Nasaktan ako ng ganito. Hindi mo ba kayang magpigil? Sa bawat sandali, gusto mong kasama si Yu Ziying. Sa bahay ko. Sheng, asawa mo na ito. Hindi na masakit. Labintatlong araw na lang. Yin Luosheng, 13 araw na lang. Wala ka ng kinalaman sa lalaking ito. 13 araw na lang. 10 araw na lang.
Kailangan nang ayusin ang mga papeles sa census. Kamusta? Ako ay magpapakancel ng account. Miss, ang serbisyong ito ay para lamang sa mga yumaw. Meron akong 10 araw na natitira. Bago tuluyang mawala sa mundong ito. Tulungan ninyo akong asikasuhin ito ng maaga. Salamat. Mabilis lang. Sa mundong ito, wala nang taong nagangalang Inlo Osheng. Hekingheng. Hindi na makikita si Inlo Osheng. Kaya mo yan, Asheng, huwag kang susuko. Kasama mo ako palagi. Ang ganda mo talaga, Asheng. Maligayang kaarawan. Salamat. Ano ito? Asheng, ito ay sekreto kapag tayo ay 80 taong gulang na. At puti na ang ating buhok, saka kita dadalhin pabalik dito. Sabay nating babasahin ang sulat na ito, okay? Hekingheng. Sayang sa buhay na ito. Hindi na tayo magkakaroon ng puting buhok. Hello, 80 taong gulang na Hekingheng. Ako ang 17 taong gulang na Hekingheng. Sa ngayon, siguradong kasama mo si Asheng. Habang binabasa ang sulat na ito, kasama ang inyong mga apo, di ba? Masaya ako mula 17 hanggang 80 taong gulang. Mahal mo siya ng napakatagal at nanatili sa iyong pangako. Inialay mo ang buong buhay mo sa kanya, ito ang pangarap ko. Masaya ako na nagawa mo ito, sabi nila ang pag-ibig ay nagbabago. Hekingheng. Mahal si Inlo Osheng magpakailanman. Sabihin mo kaya Sheng, hindi ito ang katapusan. Sa susunod na buhay, gusto kong maging kasama si Asheng. Hekingheng at Inlo Osheng. Magmamahalan pa tayo ng matagal, napakatagal. Hindi mo ba sinabing ayaw mo sa akin? Bakit ka nagmamadaling lokohin ako? Kuya Heng, hindi ka makahiwalay sa aking katawan. Dibya? Mas naiintindihan ko ang iyong pagnanasa kaysa kay At Luo Sheng. Dibya? Nababaliw ka sa akin, isang araw lang na hindi tayo magkama. Hindi mo na matiis, di ba? Tama ka, hindi kita kayang tiisin. Hekingheng, hindi kita patatawarin. Apat na araw na lang. Madam, ang 3 araw na ito ay inihahanda ni President He ang selebrasyon.
Mangyaring dumalo kayo ngayong gabi. Nawala ng 3 araw, naghahanda ba ng sorpresa para sa anibersaryo? O kaya ay may kasamang iba, Heking Heng? Hindi ko alam at ayaw ko nang magtanong, okay? Tingnan nyo itong romantiko. Pagdating ng asawa, wala nang ibang nakikita sa mata. Hindi ba? Taon-taon sa anibersaryo, pangkasal ang pagdiriwang. Kuya Heng, ang lambing mo sa asawa, kami namang mga lalaki. Saan ilalagay ang mukha namin, hindi ba yung sa akin? Araw-araw pinagbabawalan. Na dapat daw akong matuto. Pero lalaki talaga ako. Wala akong romantic genes tulad ni Kuya Heng. Hindi niyo matututunan yan. Sasabihin ko sa inyo sa mundo na ito. Wala nang pangalawa. Nakatulad ko na nagmamahal kay Asheng. Ang regalo sa ika-4 na anibersaryo ng kasal namin ay 70% ng aking share sa He-Group. Ibibigay ko lahat kay Asheng simula ngayon. Si Asheng na ang magiging may-ari ng He-Group. Sa hinaharap buhay ko para lang kay Asheng magtatrabaho. Medyo naiinip ako. Lalabas muna ako. Yuen Luosheng, yung Tawak Kao. Narinig mo ba, si Kuya Heng? Hindi ka na niya mahal kung may pag-isip ka. Umalis ka na sa kanya. Oh, Yuen Luosheng. Nauna ka lang ng ilang taon. Anong ipagmamalaki mo? Paano kung magpustahan tayo, sino kaya? Mas mahal ni Kuya. ano? Asheng, kamusta ka? Asheng, huwag mo akong takutin, Asheng. Asheng. MRS he, gising na kung matutulog ka pa ng ilang oras. Baka lahat ng doktor sa lungsod ay ipatawag ni MRH. Sinabi namin na pagod ka lang. Ayaw maniwala ni MRH. Gusto niyang i-check ang buong katawan mo. Asheng, nagising ka na. Natakot ako sa'yo, alam mo, kung hindi ka nagising. Mamamatay na rin ako.
Asheng, magpahinga ka muna. Aayusin ko muna ang trabaho. Ano ng kalokohan to, ilang beses ko nang sinabi. Hindi kita gusto, hindi kita mahal. Si Asheng lang ang nasa puso ko. Kung siya ay nasa panganib, syempre ililigtas ko siya. Hindi mo ako mahal, pero ilang bisis mo na akong natulog, hindi mo ako mahal. Isang tawag lang mula sa akin, agad kang dumating. Hekingheng. Ayaw na kitang mahalin. Hindi mo ako mahal, Sage, hindi rin kita mamahalin. Ngayon din, hahanap ako ng iba. Subukan mo lang. Tama na, huwag ka nang umiyak. Kasalanan ko itong lahat. Ano man ang hilingin mo, gagawin ko, okay? Gusto kong pangakuan mo ako ng 3 bagay. Sige, ano ang una? Sa mga susunod na araw, hindi ka pupunta kay Atlusheng. Dapat kang laging kasama ko, Sage. Pangalawa, may sayawan sa mga susunod na araw. Gusto kong sumama ka bilang boyfriend ko, Sage. Pangatlo. Gusto kong magpropose ka sa akin. Isuot mo sa akin ang singsing at sabihin mong mahal mo ako habang buhay. Hindi naman totoo ito. Alam kong hindi mo kayang iwan si Atlusheng. Pero gusto kong ang lalaking pinakamamahal ko, magpropose sa akin kahit isang bises. Kahit peke lang, hindi ba pwede? Sige, okay. Susundin ko lahat ng sinabi mo. Mas maganda na yan. Balita ko, ang ika-6 na palapag ay inarkila ng isang misteryosong mayaman. Para sa isang babae, buong palapag ang inarkila. Walang abiso at bawal umakyat nitong mga araw na ito. Paulit-ulit na may mga mamahaling alahas na ipinapadala doon. Hindi ko alam kung sino, ang swerte naman niya. Totoo yan. Harmony Hospital. Naging parte na rin ng ibang bansa. Malapit na akong tuluyang makalaya. 3 araw na lang ang natitira. Nagsisisi ka ba? Sheng, bakit ngayon mo naisipang pumunta dito? Hindi mo man lang sinabi sa akin ang lamig. Paano kung magkasakit ka dahil sa lamig? Napanaginipan ko si nanay, pumunta ako para tingnan kung ano ang nangyayari sa mga traidor. Ano ang kahihinatnan nila? Atlusheng,
nitong mga araw na tumira ako sa bahay mo. Sobrang abala ako sa iyo, ngayon alis na ako. Nga pala, ito ang regalo na pinili ko para sa iyo habang nasa ospital ka. Sana magustuhan Montag. Luosheng, manatili ka lang sa bahay. Ihahatid ko muna siya, babalik ako pagkatapos. Hello, itong dalawang video, ipapalabas bukas ng sunod-sunod sa buong lungsod. Sheng, maligayang kaarawan. Ngayon ay ika-negatibo 26 kong kaarawan. Lanan, Anong pagkakataon, Hekingheng? Ngayon din ang huling araw na tuluyan akong mawawala sa mundo mo. Sheng, sumama ka sa akin. Hekingheng, araw-araw kang nagpapanggap. Hindi ka ba napapagod? Ang dami mong trabaho, may oras ka pa para samahan ako sa kaarawan ko. Sheng, ano ba yung sinasabi mo? Alam mong walang makakapantay sa'yo sa buong mundo. Sa araw ng kaarawan mo, kahit gumuho ang langit. Sasamahan kita. Nga pala. Hintay ka muna dito, may isa pang paborito mo. Double layer milk na hindi pa tapos, babalik ako agad. Tapos na. Huling putahe, kumpleto na. Pwede na tayong mag-celebrate ng maayos. Tumutunog ng tumutunog ang phone mo, huwag mo muna ito pansinin. Sheng, may problema sa kumpanya. Pupunta muna ako doon, kumain ka muna mag-isa. Babalik ako pagkalipas ng 2 oras. Sapat ba ang 2 oras para masaya? Ha? Ano ang sinabi mo? Wala, sige, trabaho muna ang importante. Ang 15 taong gulang na Hekingheng ay nagkaroon ng Yinluosheng. Ngunit ang 27 taong gulang na Hekingheng ay tuluyang mawawala ng Yinluosheng. Oras na. Pwede nang i-play. Ang romantic talaga ni Hengji. Ang laki ng sorpresa na inihanda para kay Ad. Sorpresa. Ang mga video at litratong ito ay nasa phone lang ni Sheng. Baka siya ang nag-edit at nag-post para sa sorpresa sa akin. Hindi, kailangan kong hanapin si Sheng. Hala. Yinluosheng, ikaw talaga.
Mukhang tahimik at walang pakialam. Pero ang dami mong diskarte, hintayin mo ako. Hindi kita pagbibigyan. Kayong dalawa lang ang CE na hindi bumagsak, dapat tumagal kayo, at maging masaya habang buhay. Hengi, sabihin Montag kay Asheng. Maligayang ika-negatibo, 26 na kaawan sa kanya. Sasamahan namin siya hanggang pagtanda kasama mo. Maligayang ika-negatibo, 4 na anibersaryo ng kasal ninyo. Salamat, ipapasa ko kay Sheng. Ang inyong mga pagbati. Sheng. Hiking Heng. Hindi na tayo magkikita muli sa buhay na ito. Kuya, di ba masakit ang tiyan ni At dahil sa regla? Bakit di mo siya samahan? At ako naman ang ginugulo mo? Tumahimik ka. Babero. Babaero, babaero. Sheng. Bukas na ang portal ng oras, handa ka nang umalis. Countdown. 5, 4. 3. 2. Sheng nawala siya. Kuya King Heng, anong tinitingnan mo? Nawala si Sheng. Navala? Anong Navala? Projection Leng 2. Projection. Ibig mong sabihin, hindi nawala si Sheng. Taong-tao naman siya, paano siya biglang mawawala? Siguro gustong pagsisihan mo ni Ed Luosheng, kaya ginawa niya to. Hoy, ipatanggal mo agad ang video sa Central Square. Bantayan ang mga balita sa internet, huwag hahayaang lumabas ang video sa internet. Huwag hahayaang makita ni Sheng ang video na to. Kuya King Heng, San Kapupunta? Huwag mong isipin hindi ko alam ang tungkol sa video. Ikaw ang may gawa nun, di ba? Sinabi ko na sa'yo, hindi kita mahal. Si Sheng lang ang nasa puso ko. Itigil mo na ang mga kalokohan mo, huwag mo na akong guluhin. Kuya King Heng. Sheng, Pasensya na, Sheng. Naabala ako sa trabaho. Pero pagkatapos, agad akong umuwi. Sheng, yung 26th birthday mo. Hindi kita nasamahan, kasalanan ko. Gusto mo nang pumunta sa North Pole para makakita ng aurora, di ba? Ganito. Ipagpapaliban ko muna ang trabaho. Dadalhin kita sa North Pole para makita ang aurora, okay? Sheng. Hoy, mag-report ka agad sa akin.
Shane, nagkamali ako. Hindi dapat kita iniwan, pwede mo akong parusahan. Pero huwag kang mawawala ng matagal, hindi ko kaya nang wala ka. Presidente He, may balita na tungkol kay Mrs. Presidente He, naikalat na sa internet ang video ninyo ni Miss Yu. Hindi malis SA trending, e-cooperation. Bumagsak ang stock dahil sa pagmumura, at dahil dito, biglang inatake ng stroke ang lolo at na-ospital. Nagkakagulo ang mga shareholder. Pinapapunta ka sa kumpanya para magbigay ng paliwanag. Mga walang kwenta. Hindi nyo maayos ang simpleng bagay na ito. Mag-isip agad ng paraan para tanggalin ang video. Hindi dapat. Makita ni Asheng ang video na yon. Ang mga investor, dahil lang sa image mo bilang mabuting asawa, Gayon, may esken along ganito KPA. nag-alisan ang mga investor. Maksaya kaman. Huwag mong sirain ang negosyo ng lahat. Wala kaming pakialam kung tunay o pek. Ang pagmamahalan nyo ni Luo Sheng. Dalhin mo siya sa press conference para matapos na ang gulo. Tama na. Umalis kayo. Lumabas kayong lahat. May balita na ba kay Mrs.? Bala Apo, pero huwag masyadong mag-alala, boss He. Baka nagpapalamig lang ng ulo si Mrs. Babalik din yan. Pagkalipas ng ilang araw. Dati, sinasabi sa akin ni Asheng kung saan siya pupunta. Mukhang talagang galit na galit siya ngayon. Kailangan kong hanapin siya at ipaliwanag ang lahat. Ako si Heng Heng. Hans Boyeng ang naman ko. Ang nangyari kay Yuzing, aksidente lang yon. Hello. Heng, may balita na kay Ed. Sabihin Montag. Ayon sa pulis, si Ed, Tinanggal na ang lahat ng kanyang personal na impormasyon. Ano? Heng, kailangan mong maghanda. Mukhang mahirap nang pakalmahin si ate. Kailan pa cancel ng registration si Asheng? 11 araw na ang nakalipas. Heng, hindi ba sinabi mong sa mga araw na ito? Ako lang ang iyong asikasuhin. Ang tawag ni Asheng. Hindi pwedeng hindi sagutin. Paano kung ganito? Heng, sabi nga nila, hindi isang araw lang nangyari ang problema. Maingay na maingay ang video sa internet. SA tingin ka o. Baka dahil ito kung bakit nagpa-cancel ng registration si Ed. Nga pala, base sa mga impormasyong nakuha natin, ang nanay ni ate, 20 taon na ang nakalipas ay nagpa-cancel din ng registration. Pagkatapos, nawala na siya. Sa tingin mo, baka may koneksyon. Ang pagkawala ni ate sa kanyang ina, Sinabi ni Asheng na ang kanyang nanay ay nawala. Dahil sa pagtataksil ng kanyang tatay. Ganito din ako. Heng, katangian ko ang aking ina. Noong araw ng kasal natin, sinabi ko sa iyo kapag nagbago ang puso mo. Mawawala ako at hindi mo na ako muling makikita. Hindi kita bibigyan at hindi ko hahayaan.
Umalis ka tulad ng iyong ina. Kung sakaling mangyari iyon, Kahit sa impyerno o sa langit, kahit mawala ang buhay ko, hahanapin kita. Sheng. Sheng, bakit ngayon? Bigla mong naisipang pumunta dito, hindi mo man lang sinabi, ang lamig. Paano kung magkasakit ka sa lamig? napanaginipan ko si nanay, pumunta ako para tingnan kung ano ang nangyayari sa mga traidor. Ano ang kinahantungan nila? Kuya Heng. May balita na. Ito ang nawawalang cellphone ni Ed. Baka gusto mong tingnan. Alam mo na pala. Ang tungkol sa akin at kay Yuzeng. Ang tagal mong nagtimpi, plano mo palang umalis. Ubo. Kuya Heng, okay ka lang? Gising ka na, Kuya Heng. Sheng, alam kong mali ako. Pwede mong parusahan ako kahit ano, huwag ka lang umalis. Sheng. Hiking Heng. Sa buhay na ito, huwag mo na akong makita muli. Sheng. Kuya Heng, okay ka na ba? Oo nga pala, yung video SA Plaza. Nalaman na namin kung sino ang gumawa. Siyempre, yung Yuzeng na bruha, di ba? Oo. Si ate mismo ang naglagay. Iyak na matagal na niyang plano ang pag-alis. Sige, alam ko na. Umuwi ka muna. Ingatan mo ang sarili mo. Sheng. Alam kong hindi mo ako talaga kayang iwan. Tiyak na nagtatago ka lang sa isang lugar. Hintayin mo akong hanapin ka, di ba? Hahanapin kita. Hingheng, Gising ka na ba? Naglagay ako ng lugaw para sa iyo. Sheng, bumalik ka na. Ikaw pala. Kuya Heng, Zuempra ako. Sino pa ang mag-alaga sa iyo kundi ako? Nagalit ka lang. Ito ang sopas na iniluto ko ng ilang oras para sa iyo. Pampalakas ng katawan, tikman mo kung masarap. Kuya Heng, anong ginagawa mo? Sinabi ko na si Sheng ang aking hangganan. Pero ikaw, walang kamalay-malay, pinilit mong dalhin ang ating mga bagay. Sa harap ni Sheng. Dahil sa'yo. Napagalit si Sheng at umalis. Ikaw ang nagpawala sa kanya sa akin. Yuzeng, dapat kang mamatay. Dahil sa'yo. Para lang makuha ang pag-ibig ko, nagpakita ka ng ganong video sa plaza. Bakit? Bakit? Hiking Heng, hindi ako bored na hanggang magpakita ng video sa plaza. Ikaw ang sumira. Sa pangako nyo, nagtaksil sa pag-ibig nyo. Tapos ngayon, sinisisi mo pa sa akin. Noong tayo'y magkasama sa kama, bakit hindi mo sinabing kasalanan ko? Ikaw ang unang nanukso sa akin. Ako ang nanukso, kung totoong mahal mo siya. Matutukso ka ba sa akin? Paulit-ulit mong sinasabing si Yin Luosheng lang ang minamahal, na hindi ka mabubuhay nang wala siya. Pero sa likod, ilang bises kang nakipagkalyesa sa akin. Katawan ay katawan, puso ay puso. Ginawa lang kitang kasangkapan para sa sarili kong kasiyahan. Hiking Heng. Ang katawan mo, mas tapat kaysa sa bibig at puso mo.
noong mga araw na nasa ospital. Nasa ibaba lang si Yun Luosheng. Pero hindi mo man lang siya dinalaw. At noong kaarawan niya, nagpadala lang ako. Nang ilang selfie ko, nagmamadali kang pumunta. Hiping Heng, ang iyong pinakamamahal. SA Puso Montag. Ay ganun lang pala. Tumigil ka. Hulaan mo, anong regalo ang ibinigay ko? Kay Yin Luosheng noong araw na umalis ako. Ano kaya ang naramdaman ni Yun Luosheng? Nang makita niya ang mga ito, Lumayas ka. Ako ang may kasalanan, ako ang nagpawala kay Sheng. Ako ang may kasalanan. Dapat akong mamatay. Dapat akong mamatay. High school. Kaya mo yan, Sheng. Huwag kang sumuko. Kasama mo ako palagi. Magkasama kaya tayo magpakailanman? Siyempre naman. Tara. Ikaw, Si Sheng. Ang ganda mo. bastos ka. Si Hikingheng, kay Yun Luosheng lang bastos. Maligayang kaarawan. Salamat. Ano to? Hoy, Sheng, sekreto to. Pagdating ng edad nating 80, uban na ang buhok natin. Babalik tayo rito, sabay nating babasahin ang sulat na to. Sige ba? Gusto ko na ngayon na. Hindi pwede na yon pagtanda natin. Sabay natin babasahin. Sige na nga. Kumusta ka? Hikihinga na 7 anyos. Nakalulungkot. Nakalulungkot. Si Hikingheng at Yin Luosheng. Hindi naging magkasama hanggang pagtanda. Ang dumating ngayon ay si Yin Luosheng na 26 na taong gulang. Hindi ko maintindihan. Wala namang nangyari. Hindi naman nagbago ang ating pagmamahalan. Lahat ay maayos at masaya patungo sa hinaharap. Bakit bigla ka na lang humawak ng kamay ng iba? Hikingheng. Sa bawat sandaling kasama mo siya, ang iniisip mo ba ay ang kilig ng pangangaliwa? O ang pagsisisi sa akin? Sheng. Huwag mo siyang patawarin. Hindi ko kailanman pinagdudahan ang iyong pagmamahal. Ngunit ang pagmamahal ay nagbabago. Mula 16 hanggang 26. 10 taon kitang minahal ng buong puso. Ngayon, ibabalik ko sa iyo ang sarili ko. Sa mga susunod na araw, hindi na tayo magkikita. Huwag ka nang uminom, masasaktan ka.
Akin na. Heng, alam mo naman pala ang mangyayari. Bakit mo pa ginawa? Masaya naman kayo ni Mrs. Bakit muntak pa hinanap si Yutsing? Kahit gaano kaganda si Yu Ziying, hindi pa rin siya katulad ni Mrs. King Heng. Para siyang si Sheng noong una. Nandiyan naman si Mrs. sa harap mo. Gusto mo talagang hanapin ang kahalintulad para balikan ang nakaraan. Kaya pala naglaho ang ate mo. Kung ang mahal ko ng mahigit 10 taon ay maglalaro ng tulad ni King, hindi lang mawawala. Pati pumatay ay gagawin ko. Tama ka. Isa akong gago. Ako ang nawalan kay Isheng, ako ang nagpawala sa kanya. Hahanapin ko si Isheng, ibabalik ko siya. Kumalma ka. Kuya Heng, hintay ka muna dito. Hahanap ako ng tubig para sa'yo. Nanay, dumating na ako. Ito, isang lugar na hiwalay sa mundo. Ano? Gusto mo nang umuwi? Okay din dito. Ikaw at ako, hindi talaga tayo nabibilang sa mundong iyon. Tara, kumain ka ng pansit. Tingnan natin kung bumaba na ang galing ng nanay mo. Noong 2 taon ko sa kolehiyo, dinala ako ng sistema sa mundo kung saan ka ipinanganak. Pinagawa ako ng sistema na suyuin ang iyong amang si Yin Chu Yuan para tulungan siyang makalimutan ang pagkasawi sa unang pag-ibig. Pagkatapos ng 3 taon, natapos ko rin ang misyon. Nang handa na akong umuwi sa araw na iyon, nagpropose sa akin ang iyong ama. Nanatili ako. Kasamaang palad, hindi nagtagal. Bumalik sa bansa ang unang pag-ibig niya. Habang nangangako ang tatay mo na magiging magkaibigan lang sila, patago naman. Pinagbuntis niya ang babaeng iyon para lang umangat. Pinaratangan ako ng babaeng iyon na pumatay sa kanilang anak. Napakababang paraan. Simpleng investigasyon lang para mapawalang sala ako. Kasamaang palad, ang tatay mo ay naniwala lang sa salaysay ng babaeng iyon. Doon ako lubusang nawalan ng pag-asa at nagpa siyang maglaho. Lumayo sa kanya. Nanay, alam ko, pero pag alis mo, nahayag ang tunay na ugali ng babaeng iyon. Nabaliw ang tatay mo at na-ospital sa mental. Nagbayad silang dalawa tungkol sa kwintas. Hindi ko sinabi kay tatay. Ang mga nagtaksil sa tunay na pag-ibig ay dapat parusahan. Noon, gusto kitang isama, pero sinabi mo sa nanay na gusto mo ang kapitbahay mong kuya at gusto mong manatili para sa kanya. Akala ko hindi ka susunod sa yapak ni mama. Pero hindi ko inasahan kung alam ko lang. Dapat noon pa kita pinilit na umalis. King Ashing. Sa loob ng napakaraming taon, marami kang pinagdaanan, di ba? Ma, Nandito si Mama para SIO. Poprotektahan ka ni mama. Asheng, ano ang plano mo sa hinaharap? noon siguro. Gusto ko lang magpakasal at maging mabuting asawa. Mabuhay ng tahimik at payapa. Babalik siguro ako sa mundong iyon. O kaya, maghahanap ako ng iba. Para samahan ako sa buhay, pero hindi na siya. Hindi na si He King Heng. Asheng, alam kong mali ako. Patawarin mo ako, please. Bitawan mo ako. Asheng, kasalanan ko lahat. Huwag mo akong iwan, please. Asheng. Patawarin mo ako, Asheng.
Patawarin mo ako. Naglalasing ka dito at nanghahas, no? Papatayin kitan gayon. Hoy, tama na. Mamamatay yan kung ipagpapatuloy mo. Umalis na tayo. Gago. Asheng, huwag mo akong iwan, please. Upunta ako sa kapatid na lalaki Heng. Bakit ka napalo ng ganito? Seeking, sasabihin ko sa'yo. Kahit anong paraan ang gawin mo, hanapin mo si Asheng para sa akin. Nauspital na naman si Hikingheng. Ilan na tu? Mula nang mawala si Yin Luosheng. Araw-araw siyang lasing, hindi na inaalagaan ang sarili. Wala na si Miss Yin, kanino pa siya nagpapakatanga? Uun ga, nalala ni Yubea? Noong na-ospital si Miss Yin, buong ika-6 na palapag ang binuo. At araw-araw may regalo sa ika-6 na palapag. Ngayon ko lang nalaman, doon pala nakatira. Yung kabit ni Hikingheng. Ha? Sabihin nyo, habang na-ospital si Miss Yin, hindi niya inasikaso si Miss Yin. Araw-araw kasama ang kabit, tapos ganito. Nagpapanggap pa siyang devoted at loving husband. EW. Ano ba ang sinasabi mo? Kung magsasalita ka pa ng ganyan, magrereklamo ako sa inyo. Aw-aw na lang. May lakas ng loob gawin, pero ayaw mong pag-usapan. Talaga namang. Presidente He, hindi na pwedeng ganito ang sitwasyon mo. Simula na ma-expose ang video mo at newsing. Ang stocks ng He Group ay patuloy na bumabagsak. Nagkakagulo na ang kumpanya ngayon. Dapat mong pagalingin ang sarili mo at bumalik sa kumpanya para ayusin ang lahat. Ang stocks ng kumpanya, naipasa ko na lahat kay Asheng. Ngayong wala na si Asheng, wala nang saysay. Nagpapatuloy pa ang kumpanya. Presidente He, maraming tao sa kumpanya ang umaasa sa iyo. Pati na si Lolo He, hindi ka pwedeng maging pasaway ngayon. Pakisabi mo kay Lolo na ako'y isang anak na walang utang na loob at nabigo ko siya. Naku, Presidente He, mas mabuti kung ikaw mismo ang magsabi nito kay Lolo. Kuya Heng, may naghahanap sa iyo. Asheng? Si Asheng ba ito? Asheng! Bakit ka nandito? Kuya. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Ikaw ang kapatid niya. Ikaw ang sumira sa kapatid ko. Salot ka. Hindi ka pababayaan ng pamilya namin. Zinabi mong. Hindi mo ako pababayaan. Siya, ang mabuting kapatid mo, siya ang unang nanukso sa akin. Sinira niya ang pamilya ko dahil sa kanya. Nawala lahat sa akin. Tapos sasabihin mong hindi mo ako pababayaan. Kung may kahit konting pagpapahalaga man lang ang pamilya niyo, malalaman mo kung gaano kabigat ang ginawa ng kapatid mo. Zalo ka. Gusto mo lahat sa iyo. May kasalanan ang kapatid ko, pero siya ay single, ikaf, at bilang kuya niya, kahit anong kasalanan ang nagawa niya. Ako ay laging nasa tabi niya. Ipagbigay alam, tanggalin lahat ng proyekto na may kinalaman sa He Group. Masama ang balita, Presidente He, tinanggal na ng Yu ang pakikipagtulungan sa atin. Wala akong pakialam. Tanggalin nila kung gusto nila. Hindi lang iyon dahil sa isyu ngayon. Ang iba pang kumpanyang kasama natin ay umatras na rin. Magulo na ang pamilya He ngayon. Hikingheng, zalo ka. Kung hindi mo maayos ang problema ng pamilya He ngayon, Huwag ka nang bumalik kalanman. Masaya ka na ba sa nangyari sa akin? Kuya, huwag na. Lahat ng ito ay kusa kong ginusto. Mula ngayon, pakasalan mo ang kapatid ko. Pakasal? Pangarap mo lang. Simula't simula pa, ang puso ko ay para lang kay Asheng. Siya lang ang gusto kong pakasalan. Ano ba siya? Dayuhang cute, asong gala. Tingnan Montag. Yuzing, putangina mo. Huwag mong isipin na maniniwala ako sa'yo sa ganitong paraan, walang kwenta. Hindi ako naniniwala.
Noong birthday mo, lasing ka, at ang batang ito ay talagang sayo. Impossible. Mas mabuti pang maging mabuti ka sa kapatid ko. Kung hindi, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Okay, Kalang. Sasabihin ko sa'yo, hindi ko hahayaang ipanganak ang batang ito. Hindi talaga. Ayaw ko rin nito, pero ang bata. Hindi siya pwedeng walang ama. Kung ganito na lang. Pakasal tayo ng peke, para mapanganak ng maayos ang bata. At para may paliwanag ako sa kuya ko. Kung hindi, sa ugali ng kuya ko. Nagbabanta ka sa akin. Babaero ka. Sino ang nakakaalam kung ang bata sa tiyan mo ay galing sa alinman sa mga lalaki sa labas? Vala. Huwag kang mag-alala. Ang batang ito hindi talaga ipapanganak. Hindi talaga. Salamat, Kuya Heng. Kuya Heng, sumasakit ang tiyan ko. Dalhin mo ako sa ospital agad. Kuya Heng, tumawag ka ng ambulansya. Dalhin mo ako sa ospital. Pakyos up, bilisan Montag. Okay ka lang ba? Parang manganganak na ako. Magkakaroon ako ng premature birth. Kuya Heng, tumawag ka ng ambulansya. Pakiusap, dalhin mo ako sa ospital. Kuya Heng, hindi mo ba ginawa ang lahat ng ito? Kuya Heng, hindi mo ba ginawa ang lahat ng ito? Ano naman? Kahit isang araw o dalawa. O isang taon o dalawa. Maghihintay ako para sa kanya. Kahit na ang bata sa tiyan mo ay sa akin. Dayuhan pa rin siya, hindi ko hahayaang ipanganak siya. Sa ganitong kasuklam-suklam na paraan. Akala mo ba makakakuha ka ng posisyon? Ang hirap na dinanas niya. Ibabalik ko sa iyo ng 10 beses, 100 beses, 1,000 beses. Ipaparamdam ko sa iyo kung ano ang tunay na impyerno. Paano? Ang buntis ay uminom na maraming sleeping pills. Kahit na nagpurgarami kami agad. Pero marami pa ring na-absorb ang fetus. Pa sa kalusugan ng bata, iminumungkahi namin na magpa-abort siya. Pero ayaw niya, sinabi niyang magpapakamatay siya kung ipa-abort. Kaya kailangan din naming hingin ang opinyon ng magulang, itong mga gamot. May epekto ba sa katawan ng buntis? Paumanhin, dahil kulang ang clinical data. Ano ang eksaktong epekto? Hindi rin namin alam, baka.
Mahina ang katawan ng bata pagkapanganak o baka. Walang anumang negatibong epekto. Pero pa safe, iminumungkahi pa rin namin na. Hindi siya karapat-dapat magkaanak sa akin. Si Ashing lang ang gusto ko sa buhay ko. Hoy hoy hoy, huwag na kayong mag-away sa ospital. Ligtas ang ina at anak. Pero base sa aming pagsusuri. Dahil sa pag-inom ng pamparegla habang buntis. May congenital heart disease ang bata. At hindi rin gaanong maayos ang pagunlad ng utak, mas mababa kaysa sa ordinaryong tao. Ang kanyang antas ng katalinuhan, malamang na manatili sa 3 taong gulang, kailangan mong handaan ito. Huwag kang umiyak, huwag umiyak. Pigilan mo na ang pag-iyak. Pagbalik ni Ashing, tayong tatlo. Maglaro tayo, okay? Sasabihin ko sa'yo sa buhay ko. Si Ashing lang ang mahal ko. Ashing. Ashing. Yu. Ashing.